Ang kwento ay nagpapakita sa dalawang bansa, ito ang The Empire at ang Nebulous Sovereignty. Ang dalawang bansa ay magkaaway dahil ang mga naninirahan sa Nebulous ay itinuturing na mga mangkukulam. Ang mga mangkukulam ay may mga kapangyarihan ng astral power, na itinuturing ng imperyo bilang isang mapanganib at isang taon na ang nakalipas. Isang saint disciple ng imperyo na may pangalang Iska ay nagpalaya ng isang batang mage mula sa kulungan at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkaaresto at pagbaba ng kanyang ranggo bilang isang saint disciple. Isang taon pagkatapos, nagpa siya ang imperyo na palayain si Iska sa isang kondisyon at nais nilang ituwid niya ang kanyang mga ginawang kasalanan. Isang bagong malakas na mangkukulam ang sumiklab sa soberanya at kilala ito bilang Ice Calamity Witch. Gumagawa ito ng maraming problema sa imperyo lalo na sa frontline ng labanan, at naniniwala ang imperyo na kayang pigilan ni Iska ang mangkukulam na ito. Kaagad siyang pinalaya at ibinalita sa kanya na dadalhin siya sa frontline sa mga susunod na oras. Sinabi ni Iska sa mga matataas na opisyal ang mga tao na gusto niya na makasama sa kanyang grupo. Makalipas ang maikling panahon, nagtipon ang mga kasapi ng unit ni Iska at doon ay kasama niya sina Jin, Nene at Captain Mismas at nagumpisa silang maglakbay papunta sa site ng misyon gamit ang isang armored na sasakyan. Sa buong paglalakbay, ibinahagi ni Jin na wala pa sa kamalayan ng kalaban nila na soberanya ang tungkol kay Iska. Hindi pa nila alam ang kanyang kakayahan dahil sa ito'y nakakulong sa loob ng mahabang panahon at sa madaling salita, si Iska ang trump card ng imperyo. Ipinaalala ni Jin na ang Ice Calamity Witch ay mapanganib din, at ang layunin ni Iska ay tapusin ang patuloy na digmaan at makalipas ang sandali, dumating sila sa site ng misyon at ito ang site kung saan matatagpuan ang core reactor. Matagal nang pinapalakas ng mga mage ang atake sa site, na nagpapahirap sa mga engineer na tapusin ang pagbuo ng core. Nalaman ng unit na may ulat na ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng astral at kailangan nila ng tulong. Ang unit ay agad na sumakay sa kanilang sasakyan at nagsimulang pumunta sa lugar kung saan nagaganap ang labanan. Biglang napansin ng unit ang isang atake na papunta sa kanilang sasakyan kaya't sila ay tumalon palabas bago ito tumama. Bumulaga ang mga astral na mga mage mula sa ilalim ng lupa at napagtanto ni Jin na ang mga mage ay nagtago sa ilalim ng lupa para hindi sila madiskubre. Inilunsad ng mga mage ang isang malakas na atake laban sa unit, ngunit madali itong napigilan ni Iska. Ipinakita niya na may mga anti-astral na magic rocket sila mula sa kanilang sasakyan, kaya't madali niyang napuksa ang mga mage at doon ay biglang dumating si Rin, ang assistant ng Ice Calamity Witch. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng lupa para magdala ng isang golem, ngunit wala itong laban kay Iska at ang iba pang kasapi ng unit ay sinabihan si Iska na harapin si Rin, habang sila ay pupunta sa iba pang mga tropa. Madali niyang nilapitan si Rin kahit na may mga atake na binato sa kanya. Tinanong ni Iska kung nasaan ang Ice Calamity Witch, subalit hindi sumagot si Rin at biglang nagpakita ang Calamity Witch at ipinakita kay Iska kung bakit siya tinatawag sa ganitong katawagan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa yelo para patigilan ang buong kagubatan hanggang sa natagpuan nito ang reactor. Si Rin ay nagpapabagal kay Iska upang magtagumpay ang Calamity Witch sa pagwasak sa reactor. Naglunsad siya ng kapangyarihan at bigla itong nagiba. Nabigla ang Calamity Witch na mayroong isang tao na hindi kasapi ng Saint Disciple na kayang makipagsabayan kay Rin at bumangon siya at ipinakilala ang sarili bilang Alice, ang anak ng pinuno ng Nebulous. Nagsimulang maglaban sina Iska at Alice, lumikha si Alice ng maraming atake gamit ang yelo, kaso madali itong hinarap ni Iska gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Bumangon ang isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga kopya ng espada. Sa gitna ng kanilang paglalaban at sa kanilang pag-aaway, ibinahagi ni Iska ang kanyang layunin na ihinto ang patuloy na digmaan. Sobrang intense ng laban kaya't napilitang umatras si Alice, kahit si Rin ay nagulat dito at inilabas ni Alice ang plano niya na pag-isahin ang mga bansa at gawing maayos ang buhay ng lahat at habang siya ay nagbibigay ng pahayag, napansin niyang napatapak siya sa isang malambot na sahig at halos malaglag sa lupa bago siya hinawakan ni Iska. Nagmukhang awkward ang sitwasyon kaya't agad na bumaba si Alice, nang biglang bumalik si Jin at ang iba pa, agad na sumakay sina Alice at Rin sa kanilang malalaking royal na ibon at lumipad palayo. Kinabukasan, napagpasyahan ni Alice na bisitahin ang neutral na lungsod ng Ain para manood ng isang palabas sa opera. Ang palabas ay sobrang emosyonal at napaiyak si Alice sa panonood at noon,
ay malakas ang kanyang iyak at maririnig pa ito ng tao sa likod niya. Puno ng luha ang kanyang panyo at kailangan pa niya ng isa pang panyo. Ang batang nakaupo sa likod niya ay nag-aalok ng kanyang panyo at nang mag-on ang ilaw, napagtanto ni Alice na si Iska pala ang batang nasa likod niya at nagulat silang dalawa nang magkita sila sa opera. Tingnan natin kung paano napunta si Iska sa Opera House matapos ang misyon sa reactor. Matapos ang misyon sa reactor, nahihirapan si Iska sa pagtulog at sinasabi ni Miss na baka ito ay epekto ng kanyang pakikipaglaban sa Ice Calamity Witch. Nagmungkahi siya ng pagbabago ng tanawin at nag-work ito para sa kanya at baka ito'y mag-work din para kay Iska. Meron pa siyang tiket para sa isang palabas na ipapalabas sa neutral na lungsod at ibinigay niya ito kay Iska. Inaalok din niya itong samahan sa biyahe patungo sa Ain at habang nasa biyahe, natulog si Iska at napanaginipan ang kanyang guro na si Crow. Si Crow ang nagkaloob sa kanya ng mga alamat na espada at ito ang nagdala sa atin sa kasalukuyan kung paano napunta si Iska sa Opera House. Nakita ni Alice si Iska at inakala niyang papasabugan siya, handa na siyang makipaglaban nang ipaalala ni rin sa kanya na sila'y nasa neutral na lungsod ng Ain at ipinagbabawal ang karahasan. Nahihiya si Alice na narinig ni Iska ang kanyang iyak, ngunit binaliwala niya ito at binati niya si Iska at sinabing magkikita sila sa isa pang pagkakataon para tapusin ang kanilang hindi pa tapos na laban. Pagkatapos ng palabas, umalis sina Alice at Rin sa opera at nagpasya silang kumain, pumunta sila sa isang restaurant at biglang pumasok si Iska at doon ay inakusahan ni Alice si Iska ng pagsusunod, pero itinanggi ni Iska na sinusundan niya siya. Naging magkasama ang tatlo sa iisang mesa at di malinaw kung bakit sila magkasama sa iisang mesa, subalit doon ay inihain sa kanila ang menu at tiningnan ni Iska at Alice ang menu para hanapin ang kanilang pagkain. Nang lumapit ang waitress para kunin ang kanilang order, pareho silang nag-order ng parehong pagkain at sabay pang nagsalita, nag-order sila ng pasta na may creamy sauce at habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa kahalagahan ng pagkain at paano nila ito niluluto. Ipinapaalala ni Rin sa kanilang dalawa na sila'y magkaaway at pagdating sa bahay, sinabi ni Rin kay Alice na hindi niya sasabihin sa Reyna ang nangyari ngayong araw at nagpasya rin si Alice na itago ang panyo na ibinigay ni Iska. Nahihirapan siyang matulog dahil iniisip niya si Iska, at gayon din si Iska na iniisip si Alice at ang kasunod nito ay dumating ang kanilang dating katrabaho na si Risha, na ngayon ay nasa konseho sa Special Force. Ininform niya si Miss na ang kanyang unit ay nasa ilalim na ng kanyang pamamahala para sa susunod na misyon at malapit na silang magtungo dito. Doon ay nabalitaan din ni Risha na nahihirapan si Iska sa pagtulog, kaya't nagpasya siyang bigyan siya ng tiket para sa isang art exhibition sa neutral na lungsod. Nandun din ang art exhibition sa Nebulous. Tinatawag si Alice ng kanyang ina sa mga lihim na silid at ipinaaabot ng Reyna kay Alice ang katawan ng tagapagtatag ng Nebulous. Nalagay sa alanganin ang kalagayan ng Nebulous ngunit buhay pa ito. Mayroon siyang isang kapatid noong nakaraan at pareho silang malakas at di alam ng imperyo na ang Nebulous ay may dalawang magkapatid. Nagalak ang imperyo noong mamatay ang isa sa magkapatid subalit hindi nila alam na buhay pa ang tagapagtatag at siya ay napakalakas, ngunit siya'y natutulog lamang. Sinabi ng Reyna na unti-unti na niyang nararamdaman ang panghihina ng kanyang mga pangako dahil sa araw na lumaban siya kay Iska. At binalaan ng ina ni Alice siyang hindi dapat labanan si Iska hanggat hindi nila nauunawaan ang uri ng tao na ito. Sa takbo ng mga pangyayari, posible na mas malakas si Iska kaysa sa inaakala nila at matapos ang pag-uusap sa kanyang ina, ibinahagi ni Alice kay Rin ang kanyang hangarin na bisitahin ang art exhibition sa Ain. Naniwala ang dalawa na ang huling pagkakataon kay Iska ay isang kawalan ng swerte at hindi na ito mangyayari ulit. Ngunit nagkamali sila nang dumating sila sa Ain at muling nagtagpo sila kay Iska. Ipinakita ng dalawa ang kanilang hangarin na bisitahin ang museo at naisip ni Alice na dumaan sa ibang daan, kaso naligaw siya at doon ay natagpuan siya ni Iska at inalok siyang samahan siya sa museo. Nagmasid sila sa mga likhang sining at pagkatapos nito ay nakaupo sila sa isang pampublikong upuan habang nagbabahagi ng inumin. Ibinahagi ni Iska na siya ay 16 na taong gulang lamang, at napagtanto ni Alice na mas matanda siya rito at natuklasan na hindi dapat uminom ng malakas na alak si Iska dahil siya'y bata pa. Nang nagbanggit si Alice tungkol dito, biglang inantok si Iska at nahimlay sa kanyang balikat at mukhang cute si Iska habang natutulog, at pinabayaan na lamang ito ni Alice. Kasunod nito, tinawag si Iska sa Imperial Senate Room upang mag-usap kasama ang mga mataas na opisyal.
binigyang puri si Iska sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa Calamity Witch at tinukoy ni Iska na nabigo siyang protektahan ang reactor, ngunit sinabi ng imperyo na ang misyon niya ay ipakita sa Nebulous na may sarili rin silang lihim na sandata at nagawa niya ito ng perpekto. Inabisuhan si Iska ng imperyo na ang susunod niyang misyon ay hulihin ang Calamity Witch at kung magagawa niya ito, siya'y tiyak na may promote bilang isang Saint Disciple. Tumaas din ang kanyang tsansang makipagtagpo sa pinuno kung magagawa niya ito. Ipinakita rin na si Alice ang naghanap ng taxi para kay Iska nang ito'y makatulog noong isang gabi at sa bandang huli ng gabi, ibinalita ni Iska kay Miss Miss na pupunta siya sa Iron para sa isang misyon. Doon ay nangako si Miss Miss na susundan siya subalit hindi pa niya alam ang mga detalye ng misyon. Samantala, natanggap ni Alice ang isang ulat tungkol kay Iska at natuklasan niyang dati pala siyang alagad ng Saint. Bumagsak lamang ang ranggo niya dahil pinalaya niya ang isang mage na nakakulong. Iniulat na si Iska ang pinakabatang alagad ng Saint at siya'y tanyag na expert sa paggamit ng espada. Ipinabatid ni Alice kay Rin na hanapin ang dahilan kung bakit pinalaya ni Iska ang mage at matapos ang usapan kay Rin, pumasok ang ina ni Alice sa kwarto. Paalala sa kanya ng ina na ang imperyo ang kanilang pinakamalaking kaaway at ang layunin nila ay sirain ang Nebulous. Gusto ng ina ni Alice na bawasan ang interes niya kay Iska at kaagad pagkatapos na umalis ang kanyang ina sa kwarto, tinawag ni Alice ito upang ipaalam ang kanyang plano na bumisita muli sa Ain at umaasa siyang makita si Iska sa Ain dahil may ilang bagay siyang nais matutunan. Kinabukasan, nagkita ulit sina Iska at Alice sa neutral na lungsod at hindi na ito nakakagulat dahil tila ba sila'y magkasabay na dumating. Ipinakilala ni Alice ang kanyang sarili kay Miss Miss at malapit nang mawalan ng malay nang malaman niyang si Alice pala ang Calamity Witch. Lumipat ang grupo sa isang tahimik na lugar para mag-usap. Tinanong ni Alice si Iska kung bakit niya pinalaya ang mage at doon ay sinabi ni Iska na ang batang babae ay bata pa, subalit hindi iyon in-exempted ng imperyo. Magkaiba ang pananaw niya mula sa imperyo at nais ni Iska na tigilan na ang digmaan at mga pangit na nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Iska, nais niyang hulihin si Alice para gamitin itong pamantayan sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung magagawa niya itong hulihin si Alice at gamiting hostage, mapipilitin ang Nebulous na umupo para sa negosasyon, subalit prangka na sinabi ni Alice kay Iska na kahit madakip siya, hindi pa rin uupo ang kanyang ina para sa isang mapayapang usapan. Labis na kinamumuhian ng mga tao sa Nebulous ang imperyo. Inalok ni Alice si Iska na lumisan sa imperyo at sumama sa Nebulous. Lahat sila ay namangha sa kakaibang alok niya at sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagbago ang kulay ng kalangitan at lumitaw mula sa langit ang tagapagtatag ng Nebulous at namangha si Iska sa pagkakaroon pa ng nabubuhay na witch sa Nebulous. Nahuli niya ang presensya ni Iska at nagpadala ito ng malakas na atake, ngunit ito'y nagdulot ng epekto sa lahat ng nasa paligid ni Iska. Samantala, nalaman na ng ina ni Alice na napalaya na ang Nebulous at labis itong ikinagalak dahil walang sino man ang kayang humarap sa kanyang kapangyarihan. Nagtagumpay si Iska na gisingin ang iba mula sa epekto ng atake ng Nebulous. Si Alice na sana ay dapat nasa panig ng Nebulous, ngunit siya'y galit na naapektuhan din ng kanyang mga atake at naisip niyang makipagtulungan kay Iska sa pagsalakay sa tagapagtatag. Nabalitaan ito ng tagapagtatag at sinubukan siyang sakmalin ng malakas na atake. Ngunit napinsala rin nito ang ibang nasa paligid. Habang ang ina ni Alice ay natutuwa na ang Nebulous ay lumaya na, si Iska naman ay nagtagumpay na gisingin ang iba mula sa epekto ng atake ng Nebulous at dapat sanang panig si Alice sa Nebulous, ngunit nangyari ito sa kanya. Tinulungan ni Iska si Alice na gamitin ang kapangyarihan ng yelo upang e-freeze ang katawan ni Rin upang manatili itong mabubuhay. Inihatid ni Miss Miss si Rin sa ospital habang iniwan sina Iska at Alice para harapin ang tagapagtatag. Nakita ng tagapagtatag ang mga espada ni Iska at nakilala niya ito bilang mga espada ni Crow. Nagulat si Iska na kilala pa ng Nebulous ang kanyang guro. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan ng tagapagtatag at ng dalawa. Sumugod si Iska patungo kay Nebulous, at ginamit ni Alice ang kapangyarihan ng yelo upang lumikha ng pader na nagbibigay proteksyon sa kanya habang patungo ito. Ginamit ni Iska ang mabilis na atake para putulin si Nebulous at nahulog ito mula sa langit patungo sa malamig na tubig sa ibaba. Kasunod nito, bumisita si Miss Miss at ang kanyang unit sa isang kasino sa ibang lungsod upang subukan ang kanilang swerte at manalo ng pera.
Gusto ni Miss Miss na gamitin ang pera upang bumili ng isang tank para sa kanilang pagtakas kung mayroong problema. Umaasa si Miss Miss na magkakaroon sila ng malaking halaga ng pera kung magwawagi sila sa jackpot at habang ginagawa ito, pumasok sina Alice at Rin sa kasino. Hindi nila balak bumisita sa Ain upang hindi magkita kay Iska. Lumakad ang dalawa malapit kay Iska at ang kanyang unit subalit hindi sila nagkita. Pumunta sila sa mga slot machine at pinasok ni Alice ang puhunan niya at napanalunan ang jackpot. Habang naglalakad si Nene, nakita niyang nangyari ito at tumakbo siya upang batiin si Alice. Hindi niya kilala si Alice dahil hindi pa sila nagkakilala noon at ipinahayag ni Nene ang kanilang pagsusumikap na manalo ng jackpot, subalit palagi na lang sila na nabibigo. Sa pagkakarinig nito, nagpa siya si Alice na ibahagi ang kanyang panalo at ibinigay ito kay Nene. Hindi na kailangan ni Alice ang pera dahil sapat na ang kanyang kayamanan. Tumakbo si Nene pabalik sa kanilang unit upang ibalita ang nangyari at nang i-describe ni Nene si Alice, napagtanto ni Iska na si Alice ang tinutukoy niya. Pag-alis sa kasino, pumasok si Alice sa isang tindahan ng manghuhula at ipinahayag niya ang kanyang nais na makita si Iska at tiningnan ng manghuhula ang kanyang card at sinabi nito na ang taong hinahanap niya ay malapit lang, dagdag pa ng manghuhula. Mayroon silang isang koneksyon na hindi kayang sirain ng masamang tadhana. Lumabas si Alice sa tindahan na naniniwala na ang manghuhula ay nagsasabi ng kanyang gusto at pag-alis nila sa tindahan, dumating rin doon si Iska at ito'y pumasok din sa tindahan, binanggit ng manghuhula kay Iska ang eksaktong sinabi niya kay Alice. Sumunod na ipinaalam ng imperyo kay Risha na dapat niyang ipadala si Miss Miss at ang kanyang unit sa Murder Canyon. Tinawagan ni Risha si Miss Miss upang ipaalam ang susunod na misyon, sinasabing magbubukas sila ng isang vortex sa Murder Canyon at ang unang vortex na nagbukas ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga witches. Ayaw ng imperyo na makuha ng Nebulous ang vortex, may isang alagad ng saint na kilala bilang Nameless na naruroon na kasama ang ilang tropa, ngunit isinend niya rin si Iska at ang kanyang unit bilang suporta. Sa Nebulous, natanggap ni Alice ang ulat tungkol sa vortex at nagtaka siya na hindi nagbigay ng ulat ang pamilya Zoe na responsable sa lugar at ito ang patungkol sa vortex. Ipinahiwatig ni Rin na maaaring nais ng pamilya Zoe na itago ang vortex para sa kanilang sarili. Kumpiyansa si Rin na baka gumalaw rin ang imperyo dahil malapit ang Murder Canyon sa kanilang hangganan, matapos ay hahanapin ni na Alice at Rin ang kinatawan ng pamilya Zoe at ito'y kilala bilang Masked Man. Dahil sa ito'y palaging may suot na maskara. Sinabi ng Maskman na hindi nila ito ini-report dahil hindi nila ito inilagay sa kategorya ng vortex kundi itinuring na ito ay pagkagambala ng enerhiya. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya ay papunta na para iulat ito at pagdating sa base militar, nakasalubong ni Miss Miss ang isa sa kanyang mga kaibigang matagal nang hindi nakita si Noro, nahinto ang kanilang pagkikita ng utusan ni Nameless ang lahat na magtipon. Noon pa man, tiniyak na ni Miss Miss kay Iska na hindi niya ini-report ang kanilang pagkikita sa Calamity Witch. Si Nameless ay may suot na kasuotan na sumasakop sa kanyang buong katawan at hindi rin nagpapakita ng kanyang mukha. Ipinababalita ni Nameless sa mga sundalo ang kanilang misyon, hanapin ang vortex at kunin ang kontrol dito, at kung hindi magawa, ito ay dapat sirain. Nagsimula ang mga sundalo na magtungo sa mga grupo upang hanapin ang vortex ngunit hindi ito matagpuan. Sa panahon ng paghahanap, 3 unit ang nawala subalit hindi nagpadala ng mga search team si Nameless para hanapin sila. Nabigla si Iska sa nangyari at nagpas siyang kausapin si Nameless tungkol dito, sapagkat dati siyang kasamahan ni Nameless. Pumunta si Iska sa opisina ni Nameless upang tanungin kung bakit hindi nagpadala ng search units para sa mga nawawalang tropa. Ini-ignore lang siya ni Nameless at sinabi nito na hindi sapat ang ranggo niya upang tanungin siya. Pumasok naman si Miss Miss upang magtanong para kay Iska at pagbalik nila sa kanilang kwarto, ibinunyag nila na hindi sinagot ni Nameless ang tanong. Gayunpaman, natuklasan ni na Allison at Ren ang lokasyon ng vortex at nagulat sila na ang Masked Lord ang nagtatangkang itago ito. Dumating ang Masked Lord at sinabing kamakailan lang natuklasan ang vortex at kanilang iuulat na ito. Nagpakita din ang isang babae na may suot na maskara at tinawag siyang Kiseng ng Masked Lord. Sinabi niya na si Kiseng ay isang purong lahi tulad ni Alice at may posibilidad pa na mas malakas ito kay Alice. Itinataguyod ng Masked Lord kay Alice na maaari niyang ipaubaya sa kanya ang pagprotekta sa vortex. Napagtanto ni Alice na ang Masked Lord ay nais pala ng isang malupitan na digmaan laban sa imperyo at samantala,
Si Miss at ang kanyang unit ay malayo sa base habang hinahanap ang vortex. Nalaman nila na may astral reading sa base na nagpapakita na may mga astral mages na nag-infiltrate, inabisuhan ang unit na mayroon ng gumagalaw at ito'y patungo na sa pangalawang base. Nakakita ang unit ng malakas na ilaw sa malayo at nang tingnan ni Nene ang reading, napagtanto nilang mula ito sa vortex at walang duda tungkol dito, nagdesisyon ang team na suriin ito, ngunit nasabat sila ni Noro at ang kanyang unit. Natuklasan na si Noro pala ay isang espiya mula sa Nebulous, ipinanganak at lumaki siya bilang isang espiya para sa Nebulous at nakuha niyang hulihin si Miss at ginamit ito bilang bihag, biglang narinig nila ang isang boses sa kanilang paligid. Ang boses ay mula pala kay Nameless at ginamit nito ang kanyang camouflage state upang patayin ang buong unit ni Noro. Natira na lang si Rana at patungo na siya sa armored vehicle habang tinapon ni Nameless ang kanyang kutsilyo. Sinabayan ito ni Iska at naligtas si Miss, nakatakas si Rana kasama si Miss at umalis si Nameless na may pangako na pasasabugan ang base ng kalaban hanggang wala nang natirang buhay. Samantala, sa base militar ng Nebulous, dumating si Rana kasama si Miss na agad itong nakakilala kay Alice. Nangyari ito habang si Rin ang nagpatulog kay Rana at upang itago ang sikreto na nagkita na sila noon, nagpasya si Alice na pumunta sa kalaban nilang base upang hanapin si Iska. Nais niyang makipaglaban kay Iska at sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pag-aasikaso ni Iska at ng kanyang unit na makapasok sa base, napagtanto nila na ang imperyo ay nagpapaputok na ng mga missile sa base at di na nag-aalala ang Nebulous dahil nagsimula na silang lumikas patungo sa pangalawang base. Naitaguyod ni Iska na makarating sa oras at natagpuan niya si Rono na hawak si Miss. Pinalaya niya si Miss mula sa pagkakahawak ni Rono at sumubok si Rono na siyasatin si Iska ngunit malamang ay mababa ang kanyang kalibre kumpara kay Iska. Sa kasalukuyan, dumating si Kiseng sa lugar at napagtanto ni Iska na si Kiseng ay isang purong lahi at ito'y nagsasabi na hindi ito basta-basta na tao at samantala, sa base ng imperyo, dumating na rin sina Alice at Rin ngunit nakaalis na ang karamihan dito. Lumitaw si Nameless at inatake ang dalawa, masaya si Alice na makipaglaban kay Nameless at nagsimula ang labanan ng dalawa at napansin ni Alice na mas malakas si Nameless kaysa sa inaasahan niya. Nagpasya siyang ipakita kay Nameless kung sino siya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itigil ang lahat sa paligid at kasalukuyang susugurin si Nameless, ngunit nagawa ng makatakas doon si Nameless. Sa lokasyon ng vortex, bumuo si Kiseng ng malakas na rocket gamit ang kanyang kapangyarihan at ito'y inilabas kay Iska. Akala niya'y patay na si Iska, ngunit nabigla siya nang makitang nabuhay ito. Napagtanto ni Kiseng na ang itim na espada ni Iska ay para sa pagputol ng astral art habang ang puti ay para sa pagpapalakas nito at nang subukan niyang umatake, ginamit ni Iska ang blitz attack upang pasukin ang kanyang teritoryo at siya'y pinabagsak ni Iska gamit ang handle ng kanyang espada. Biglang nagpakita ang Masked Lord at sinaksak si Iska sa likuran, sinakay niya si Kiseng at itinulak si Miss sa vortex bago tumakas, sumunod si Iska sa kanyang landas at ginawa rin ito ni Alice at nakuha ni Iska si Miss habang nahuli naman ni Alice ang dalawa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng platform na nagdadala sa kanila pabalik sa ibabaw, ngunit biglang sumabog ang astral spirit na naroon sa loob ng vortex at nagdulot ng pagputok na naghiwalay sa kanilang tatlo. Si Iska at Miss ay napadpad sa ibang lugar habang si Alice ay napunta sa ibang lugar din at sa ibang bahagi. Napagtanto ni Rin na nag-aalala si Alice kay Iska. Ipinapayo niya na patuloy silang bumisita sa Neutral City at baka sakali ay magkatagpo ulit sila ni Iska. Sa imperyo, makikita si Miss na humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan dahil sa abalang dala ng kanyang pagkidnap. Sinaway siya ng kanyang unit at sinabing hindi kailangan ang anumang paumanhin. Sa kasalukuyan, pumasok si Risha upang ipaalam sa kanila na ang kanilang susunod na misyon ay ang mag-infiltrate sa Nebulous at nagulat ang lahat sa balita subalit sinabi ni Risha na may mga plano na silang inihahanda para rito, ipapabatid na lang sa kanila ito sa tamang panahon. Samantala, sa Neutral City, matagal nang naghihintay sina Allison at Rin kaso hindi pa rin dumadating si Iska. Tinukoy ni Rin na baka patay na si Iska nang mahulog siya sa vortex subalit tiwala si Alice na buhay pa si Iska. Iniisip ni Alice na maghiwalay sila upang hanapin si Iska at samantala, may iba pang layunin si Rin at iyon ay upang patayin si Iska. Naniniwala siya na ang presensya ni Iska ay nakakadistract kay Alice.
Malapit na ang halalan at maaaring may mga puwersang gustong pabagsakin si Alice dahil siya ang kasunod sa trono pagkatapos ng kanyang ina at sa imperyo. Nagpapatuloy ang pagkabigla ng team sa imposibleng misyon na ibinigay sa kanila. Biglang nararamdaman ni Miss Miss ang di kanais-nais sa kanyang balikat at naisipan nilang tignan ito at tinanggal ni Miss Miss ang damit sa kanyang balikat. Ipinakita ang astral crest sa kanyang balikat na nagdulot ng pagkabigla ng lahat. Hula nila, posibleng nagkaroon ng posibilidad na mapasukan si Miss Miss ng astral spirit habang nasa vortex dahil ito ang tingin sa kanya bilang isang nararapat na tagapagtaguyod at sa madaling salita, naging bruha na si Miss Miss at kung sakali mang malaman ito ng imperyo, tiyak na ipapatay sila. Ang pinakamababang parusa ay pagkakabilanggo. Hindi nais ng team na ito ay mangyari at naisipan nilang itago itong sikreto at makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap, nagkita sina Naina, Jin at Iska upang pag-usapan ang kanilang gagawin. Walang paraan para itago ni Miss Miss ang kanyang bagong kalagayan mula sa isang saint disciple, anumang pagkakataon na makakasalamuhan niya ang isang bihasang tao o isang saint warrior ay magpapahayag ng kanyang tunay na kalagayan. Nagkaroon ng ideya si Iska habang sila'y nag-uusap, sa susunod na araw, dinala ni Iska si Miss Miss sa Neutral City kung saan ito'y mananatili hanggang sa malutas nila kung ano ang kanilang gagawin at sa lungsod na ito, ligtas si Miss Miss sa anumang hakbang ng imperyo. Matapos ang ilang sandali ng pag-upo sa parke, tumayo si Miss Miss upang kumuha ng inumin para sa kanilang dalawa. Sa oras na iyon, dumating si Alice at masaya silang nagkita, kahit pa hindi nila aminin ito. Ipinaalam ni Iska kay Alice na siya'y nasa Neutral City para sa isang lihim na gawain at tinanong siya ni Alice tungkol dito, subalit bigla namang dumating si Rin at ito'y nag-aalok kay Iska ng inumin at tinanggap ito ni Iska. Napansin niyang bigla siyang nahihilo at doon ay kinumpirma ni Rin na nilagyan niya ito ng gamot na pampatulog. Hindi inasahan ni Rin na ininom talaga ni Iska ang inumin at nagsisisi siya na hindi niya ito nilagyan ng lason sa halip. Pinagalitan ni Alice si Rin dahil sa ginawa niyang iyon sa Neutral City kaso tapos na ang pangyayari. Sinabi ni Rin na ang tanging pagpipilian nila ay dakpin si Iska at pinasan niya si Iska sa kanyang balikat at biglang dumating si Miss Miss sa eksena. Ikinagulat niya ang ginagawa ni Rin at Alice sa Neutral City. Binabanggit ni Alice na hindi niya maipapaliwanag at ito'y nagpagalit kay Miss Miss. May nagliwanag na berdeng ilaw sa balikat niya at akmang susugod subalit ginamit ni Alice ang kanyang kapangyarihan na yelo upang pigilan siya. Dahil hindi makakilos ay pinanood na lamang ni Miss Miss habang dinadala nila si Iska at may pang-aasar na mukha si Alice na lumalakad palayo, marahil dahil alam nito na si Miss Miss ay isa na ring witch ngayon at makalipas ang mga nangyari, ibinalita ni Risha sa emperador na nahuli si Iska ng Nebulous. Inutos ni Alice kay Rin na hindi dapat dalhin ang lalaki sa kanilang kabisera o anumang malalaking lungsod sa lugar dahil tiyak na mapapatay siya. Napagpasyahan nilang dalhin si Iska sa ika-13 lalawigan na tinatawag na Alcatraz, kung saan nakakulong ang lahat ng bilanggo pero kahit puro kulungan doon ay may safe house si Alice sa lalawigan. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Risha sa Emperor ay tumungo siya sa general ng militar. Iniutos nito sa kanila na ituloy ang lihim na operasyon na kanilang pinaghahandaan kasabay nito ay ibinalita ng babae sa kanila na ang Emperor ay nagbigay ng prioridad sa pagliligtas kay Iska. Ipinaalam nito sa mga general ang plano niya na pasukin ang Alcatraz nang hindi nalalaman ng iba. Sinabi niya na may balak siyang palayain ang lalaking kilala bilang Salinger na isang heretical demon na noon ay lumaban sa Reyna at itinapon dahil dito. Pagtapos ay nagtungo ito sa team members ni Iska at ipinaliwanag sa mga kasama ang plano sa pagpasok sa Nebulous nang walang anumang deteksyon. Meron siyang isang aparato na may taglay na astral crest na mag-e-emit ng astral energy at ito'y sapat na upang malinlang ang sistema ng deteksyon ng lugar. Tatagal din ang crest sa loob ng 1 linggo at nilagyan ni Risha si Nin na gumawa ng perpektong crest sa kamay nito. Ginamit ni Jin ang aparato at sinabihan si Miss Miss na lumapit sa kanya at nilagyan nito ang balikat ng babae at pagtapos ay pati sa kanya at nagpatuloy sila sa pag-alis. Si Alice at Rin ay patuloy sa paglalakbay dala si Iska nang bigla itong nagising at nagulat ang babae dahil hindi pa ito dapat magising sa susunod na mga oras. Sinabi agad ng babae na si Rin ang may kasalanan at hindi ito utos mula sa kanya, kung saan kinutya ni Rin ang lalaki dahil madali nitong ininom ang binigay niya nang walang anumang pag-aalinlangan. Samantala ang grupo naman ni Jin ay matagumpay na nakalusot sa mga hangganan ng Nebulous, habang kasalukuyan na nakarating na rin ang tatlo sa safe house ni Alice kung saan nakakandado ang lalaki kaya't limitado ang kanyang galaw.
gusto ni rin na manatili itong ganoon sapagkat hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Sa ibang dako ay natuklasan ni Jin at ang kanyang grupo na naruroon din si Risha sa Alcatraz at ikinagulat nila ito at naisip na may iba siyang layunin kung bakit naruroon. Napagtanto nila na may hinahanap na importanteng bagay ang babae dahil isang santo na disipulo siya at napakabihira nito dahil karaniwan, ang mga disipulo ay nananatili sa imperyo at magbibigay seguridad sa emperador at ang pag-alis niya sa lugar ay nangangahulugang may hinahabol siyang napakahalagang gawain. Sa kastilyo naman ni Alice ay nagpasya ang babae na ikabit ang sarili niya sa mga kadena ng lalaki pero nabigo ang plano ng kinailangan niyang mag-CR, kaya sa halip ay kinabit siya sa kamay ni Rin kung saan nais na lang ng babae na itaboy si Iska palayo at ikulong magpakailanman sa Alcatraz. Pagkatapos maligo ng prinsesa ay ipinakita niya sa binata ang malaking crest sa kanyang likuran at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Pinahayag nito na hindi niya iniisip na mga demonyo ang mga may crest at isa ito sa mga dahilan kung bakit niya nais ihinto ang digmaan. Binanggit din niyang may crest na rin si Miss Miss subalit hindi ito nakapagbago sa kanyang pagtingin o pagrespeto sa kanya. Samantala ay pinilit ni Risha na makapasok sa kulungan ni Salinger para makipag-usap dito at ipinabatid na plano ng Empire na pasukin ang Nebulous at ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ang tulong ng lalaki. Sumalungat si Salinger sa babae at sa Empire na nag-iisip na nais niya ang paghihiganti ngunit gayunpaman, handa siyang tumulong hindi dahil doon pero dahil pagod na siyang manatili sa bilangguan. Sa tahanan ng prinsesa ay nahihirapan si Iska sa pagtulog kaya lumabas ito kung saan sumunod ang babae at ipinakita ang Olay-Lugan Prison Tower sa malayo. Binahagi niya na ang tower ay kung saan ikinulong nila ang pinaka-peligroso nilang kriminal na si Salinger. Maya-maya ay dumating si Rin at ipinabatid sa prinsesa na may covert na koponan mula sa Empire na nag-infiltrate sa Nebulous. Imposibleng isa si Iska roon dahil kasama nila ito simula kanina habang sa tower ay kasalukuyan na nagkaroon ng emergency alarm. Natuklasan ng unit ni Miss Miss na nahuli na sila nang bigla ay sumabog ang isang bahagi ng gusali mula sa pagtakas ni Salinger sa kanyang selda, na gumawa ng butas mula sa ilalim ng lugar patungo sa labas ng gusali. Tumawag si Risha sa kanila upang ipaalam na wala si Iska sa tower at dapat silang umalis bago sila mahuli ng mga gwardya. Napagtanto ni Jin na nasa paligid na nila ang mga ito at mas mabuti sana kung maaga pa silang inabisuhan ng babae. Sa kabilang dako ay pinag-alam ni Rin na malamang ay nakatakas si Salinger kaya ipinag-utos ni Alice na ihanda ang kanilang sasakyan para umalis sila agad-agad. Nagtanong ang babae sa binata kung tutulong ito kung hihingin niya ito pero hindi siya nagbigay ng sagot. Inilabas ni Alice ang isang itim na panyo pagtapos ay inilagay ito sa mesa at sinabi niyang ito'y kapalit ng ibinigay ni Iska sa kanya at iniwan ito matapos magpaalam. Sa loob ng tower ay kailangan ng grupo ni Jin ng bitag para mapalapit ang mga gwardya kung saan nagdesisyon si Miss Miss na magboluntaryo dahil sa kanyang astral crest. Binahagi niya na madali nitong mapapaniwala ang mga gwardya na isa siyang takas kaya lumabas siya at tinawag ang atensyon ng mga ito. Inalay ni Miss Miss ang sarili sa mga ito at hinabol siya subalit na corner ang babae at nang huhulihin na siya ay bigla namang dumating sina Jin at Nin mula sa kanyang likod. Sa kalaunan ay natagpuan ni Iska ang sarili na kausap si Miss Miss at hindi siya makapaniwala na iniwan ni Alice ang kanyang telepono at sa pag-uusap ng grupo, napagpasyahan nila ang kanilang magiging tagpuan ngunit ang tanging problema ay kung paano makakalaya ang binata mula sa kanyang handcuffs. At dito ay naisip niya ang panyong itim na iniwan ng babae sa mesa. Tinignan niya ito at natuklasan na ang susi ng posas ay nasa gitna nito at nadismaya si Iska na hindi niya agad nahulaan ang mga intensyon ni Alice nang ibigay sa kanya ang panyo. Ginamit niya ang susi upang tanggalin ang kadena at sinabi sa kanyang grupo na papunta na siya sa lugar habang sa kabilang banda, may ibang grupo mula sa imperyo na nagpasimula ng sunog bilang isang paglinlang at pumunta doon si Alice upang patayin ito. Nagulat ang mga bantay na nandoon ang prinsesa at lahat sila'y lumuhod bilang paggalang kung saan si Rin ay nagtungo sa selda ni Salinger upang harapin siya, samantalang si Iska ay muling nakita ang kanyang grupo at binigay sa kanya ni Miss Miss ang kanyang mga astral swords. Pagkatapos makuha ang kanyang mga espada ay umalis ang binata at sinabi sa kanila na maghintay at mukhang papunta siya sa prison tower. Natagpuan ni Rin si Salinger na nakaupo sa ibabaw ng mga gumuhong bato at sinabi niyang siya ay hari at inihayag ang kanyang plano na puksain ang lahat ng purebreds at kunin ang kanilang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sinugod siya ng babae gamit ang earth magic at nagulat si Salinger sa lakas nito pero tinawanan lamang siya dahil hindi siya banta sa paningin ng lalaki.
Na-counter niya lahat ng mga atake ng babae at binanatan siya ng isang malakas na suntok at nahulog si Rin at hindi na siya makagalaw. Ginawa ni Salinger ang isang klase ng tama na dapat ay tatapos na sa kanya pero dumating si Iska sa tamang oras upang pigilan ito. Nagulat ang kalaban sa ginawa niyang ito kasabay ng pangako ni Iska sa babae na sila ay aalis ng kusa sa Nebulous kung matatalo niya si Salinger. Sa kastilyo ang kapatid ni Alice na si Sisbel ay na-inform sa gulo sa Alcatraz at nalaman din niya na nandoon ang kanyang kapatid at siya ang namumuno, habang ang laban sa pagitan ni Iska at Salinger ay nagsimula at unti-unting umaatake ang kalaban gamit ang isang di makita na kapangyarihan pero agad itong napipigil ng binata at nahahati iyon. Napagtanto ng kalaban na tumaas ang kakayahan ng lalaki upang makasabay sa kanyang mga pagsugod at nagulat siya nang biglang lumapit ito gamit ang kanyang mabilis na pagkilos. Natapos na sana ang laban doon kung hindi dahil sa hangin na barrier sa paligid niya at pagtapos, sinimulan ni Salinger na umatake muli gamit ang iba't ibang astral energy. Samantalang si Nameless ay natagpuan si Alice kung saan handa nang lumaban ang prinsesa subalit tumalon ito sa ibabaw ng tulay at nagpas siyang tumakas. Tumingin ang babae sa di kalayuan at nakita ang matinding laban sa pagitan ni Iska at Salinger. Lumipat ang eksena sa dalawang lalaki at kasalukuyan na pinagsama ng kalaban ang dalawang astral magic at ibinato ito sa binata. Sinubukan ni Iska na putulin ang atake ngunit siya ay naabot ng pagsabog nito kaya naniniwala si Salinger na patay na siya kasabay ng pagkutsa kay Rin. Sa kabila noon ay nanatili pa ring kampante ang babae na lalabas si Iska mula sa pagsabog ng buhay. Inihayag niya na ang binata ay nagawang matalo ang founder at kung lakas lang ang pagbabatayan ay mas malakas iyon na kalaban kesa sa kanya. Hindi pa natatapos ng babae ang kanyang nais sabihin ng ito ay lumitaw mula sa kawalan at halata ang takot sa mukha ni Salinger. Binahagi ng lalaki sa kalaban na ang kanyang dalawang espada ay malakas at ginamit niya ang puti para gumawa ng kalasag na nagprotekta sa kanya mula sa atake at pagsabog. Naisip ng binata na hindi siya handang biguin si Alice dahil umaasa ito sa kanya na talunin si Salinger. Gumawa ang kalaban ng sandstorm upang subukang patayin si Rin pero sa tamang oras dumating si Alice upang harangin ang atake gamit ang kanyang yelong kapangyarihan. Pagtapos nito ay ginawa ni Salinger ang dalawang espada at sinubukang labanan si Iska ng harap-harapan, subalit ginamit ng binata ang mabilis na atake upang sirain ang espada niya at bigyan siya ng malupit na atake. Sa wakas ay tinanggap nito na nakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban at nagpasya siyang umurong sa laban sa pagkakataon na iyon at kinabukasan, sinabi ni Alice kay Rin na kailangan nilang iulat ang lahat sa kanilang reyna at nagpapasalamat ang babae na pinili ni Iska na tumulong sa halip na tumakas nang matanggal ang kanyang mga kadena. Sa ibang dako ay dumating si Nameless sa imperyo at lumabas mula sa eroplano at nakita natin ang tunay na Nameless na naghihintay sa kanya. Tinanggal ng pekeng tao ang maskara at lumantad na si Risha ang nakalaban ni Alice noong gabing iyon at sinabi ni Nameless sa kanya na matagumpay ang kanilang misyon na makapasok sa Central City ng Nebulous. Lumalabas na si Nameless at kanyang grupo ay nakapasok sa lugar habang may problema pa sila sa Alcatraz, at mayroon na silang surveillance sa bansa at matapos ay sinabi ng babae na kailangan din niya iulat ang lahat sa emperador at doon ay mukhang naging interesado ito sa binata habang sa ibang dako. Umalis na si Miz at kanyang grupo sa lugar at bumalik patungo sa imperyo habang nagpangako ang binata na gagawin ang lahat upang tulungan ang babae tungkol sa Astral Crest sa kanyang balikat. Nang gabing iyon ay makikita sina Alice at Rin na nag-uusap tungkol kay Iska at lumalabas na may surveillance si Sisbel sa kapatid at napapakinggan niya lahat ng mga usapan. Pamilyar sa kanya ang pangalang Iska at naalala niya na ito ang nagpalaya sa kanya mula sa bilangguan. Si Princess Sisbel ay ang batang babae na pinakawalan ng binata mula sa kulungan mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Lumipat ang eksena at pumunta sina Nameless at Risha sa emperador at ang pinaka-inaabangan ng emperor ay ang katotohanan na si Alice ay in love kay Iska. Ito ay magiging kahinaan kung nais nilang salakayin ang Nebulous, kung saan may naging panaginip din si Sisbel na may nagbabalak ng masama sa kanyang ina. Matapos nito ay tinawag siya ng reyna sa trono at gusto niya na pumunta ito sa lungsod ng Alsamira. Hindi nagdeklara ng neutrality ang lugar tulad ng Ain at may mga ulat na sila ay kasabwat ng imperyo at gusto ng reyna na siya ay kumuha ng mga impormasyon doon gamit ang kanyang mga kakayahan. Lumalabas na ang kapangyarihan ni Sisbel ay nagpapahintulot sa kanya na mapakinggan ang mga usapan ng mga tao kahit wala siya doon. Maari rin siyang bumisita sa nakaraan gamit ang kanyang kakayahan upang makakuha ang impormasyon at nang umalis ang prinsesa sa kwarto, ang reyna ay na-inform na ang unang prinsesa na si Elatir ay papauwi na.
si Elatir ay ang unang anak, si Alice ang pangalawa, at si Sisbel ang pangatlo. Samantala sa imperyo ay binigyan ng sapilitang bakasyon ang unit ni Ms. Miz dahil mukhang sila ay sobrang pagod at nangangailangan ng pahinga. Masaya ang babae sapagkat dahil dito ay mapapahaba ang pagsubok ng astral sa kanya, habang ang team ay masaya rin na gamitin ang pagkakataon na ito upang mahanap ang paraan para itago ang astral crest ng babae. Di kalaunan ay bumalik si Elatir at si Alice ay handa nang bumati sa kanya kung saan nakita niya si Sisbel sa kanyang daan, ngunit hindi interesado ang batang prinsesa sa mga formalidad niya kaya sinabi ni Rin na may kakaiba kay Sisbel kamakailan. Iniugnay ito ni Alice sa stress at presyon dahil sa paparating na eleksyon kung saan sinabi rin ng babae ang tungkol sa paglalakbay na gagawin ng prinsesa. Ilang sandali lamang ay nakipagkita ang babae sa kanyang katiwala na si Schwartz at handa na silang pumunta sa Alsamira. Tumanggi ang prinsesa na magdala ng security o opisyal sa kanya dahil hindi sila mapagkakatiwalaan at madalas niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang manmanan ang mga tao sa palasyo at alam niyang hindi malinis ang kanilang intensyon. Dahil itinuturing si Alice bilang pagpipilian na pumalit sa kanyang ina sa hinaharap pero may ilang tao na tutol dito. Sa kabilang panig ay makikita natin si Elatir na nakipagkita sa Masked Lord kung saan sinabi ng prinsesa na may tao sa Nebulous na nagtatrabaho para sa imperyo, habang sa kabilang dako ay dumating na si Iska at ang kanyang unit sa Alsamira para sa kanilang bakasyon at ito ang parehong lungsod na tutunguhan ni Sisbel para sa kanyang misyon. Bumisita ang grupo sa beach at agad na nagsimulang mag-enjoy at nagdala sila ng maraming inumin kaya nalasing si Ms. Miz at habang pabalik sila sa kanilang hotel. Kailangan gamitin ni Nin ang banyo kaya hinihintay siya ni Iska at itinuloy ni Jin at Ms. Miz ang pagpunta sa hotel dahil ang lalaki ang may dala sa lasing na babae. Habang hinihintay si Nin ay may bumangga kay Iska at nang lingunin niya ito ay na-realize niya na ang babae ay si Sisbel na parehong bata na kanyang pinakawalan mula sa selda noon. Bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal ay dumating na si Nin at agad nawala si Sisbel sa eksena. Kinuwento niya kay Schwartz kung sino ang kanyang nakita at nangako na gagawin ang kanyang investigasyon sa gabi at ng gabing iyon, bumalik ang babae sa lugar kung saan niya nabangga ang binata at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sundan ang direksyon nito at malaman kung saan sila namamalagi. Naniniwala si Sisbel at Schwartz na nasa lungsod si Iska para sa isang lihim na operasyon habang samantala, si Alice at Rin ay tinawag ng Reyna at napansin rin pala nito na may kakaibang pagbabago sa batang prinsesa at nais niyang sila ay maghalungkat sa kwarto nito. Pagpasok nila doon ay nagulat nang makita ang isang artikulo tungkol kay Iska sa kwarto niya at nagtataka sila kung paano nakilala ni Sisbel ang lalaki. Sa kabilang banda ang prinsesa ay nakalusot at nakapasok sa kwarto ng binata at hiningi niya kay Iska na bumalik sa Nebulous kasama siya. Habang sa kwarto ni Sisbel ay nag-aalala si Alice na baka ginamit nito ang kanyang astral powers upang marinig ang lahat ng kanilang usapan, sinigurado siya ni Rin na ang kapangyarihan nito ay umaabot lamang ng 300 metro pero nag-aalala sila na baka pinaghihinalaan ni Sisbel si Iska na kasabwat ni Alice. Sa kwarto ng hotel ng binata ay pinasalamatan siya ng prinsesa sa tulong na ibinigay niya noong huli at binigyan siya ng bracelet bilang pasasalamat subalit tinanggihan ito ng lalaki. Sinabi ng babae sa kanya na siya ay isang alila na lingkod sa korte ng hari at hindi niya inamin na siya ay isang prinsesa. Muli niyang pinilit ito na sumama sa kanya pabalik sa Nebulous at maya-maya ay umalis ang babae at nangako na babalik para sa sagot niya at bago umalis ay iniwan nito ang bracelet sa lalaki. Samantala ay nagmungkahi si Rin sa Reyna na nais niya na si Alice ay sumunod kay Sisbel at maglaan ng oras kasama ito. Kapag naging komportable na ang batang prinsesa sa kanya ay mas madali na niyang masasabi ang mga saloobin dito habang sa kabilang panig sa Empire, nalaman ng Senado na mag-isa lamang si Sisbel sa Alsamira at ito ay magandang pagkakataon upang siya ay mahuli. Inutos nila na ipadala ang bagong makina sa Alsamira para hulihin ang prinsesa at sa sumunod na pangyayari, nag-set up si Elatir ng isa pang pagpupulong kay Masked Lord at sinabi niya dito na hinihinala niyang ang kanyang dalawang kapatid ay kasabwat ng Empire. Nagulat dito ang Masked Lord at nangakong iimbestigahan ito at habang papunta si Alice sa Alsamira bigla ay may nabangga ang kanilang sasakyan at bumaba siya upang tingnan ito. Nakita niya ang malalaking bakas ng kuko patungo sa Alsamira at agad niyang naramdaman na may mali sa mga nangyayari. Ang eksena ay nagtuloy habang pinapalipat ni Iska ang buong koponan sa ibang hotel at nagtataka sila kung bakit sila lilipat ngunit hindi inilahad ng lalaki ang dahilan.
Sinabi na kailangan pa rin nilang mahanap ang solusyon sa problema ni Ms. Miz sa kanyang Astral Crest pero ang koponan ay hindi na kailangang mag-alala sapagkat mayroon pa silang 60 araw upang mahanap ang solusyon. Pagdating nila sa hotel ay nagpaalam ang lalaki ng saglit pero may hinala si Jin na may nangyayari kay Iska. Lumabas ang binata sa hotel at nakasalubong si Sis Belle at nagulat siya kung paano nito nalaman kung nasaan sila at wala siyang opsyon kaya sinabi niya dito na sundan siya upang makahanap sila ng tahimik at payapang lugar para makapag-usap. Nakarating sila sa isang lugar na itinuturing nilang ligtas kung saan nilahad ng prinsesa na ang kanyang astral magic ay nagpapahintulot sa kanya na ipakita ang nakaraan na parang video. Ito ay isang bihirang uri ng kapangyarihan dahil may kinalaman ito sa space at oras ng mga pangyayari at nagulat si Iska na ibinahagi ito ni Sis Belle sa kanya. Nais ng babae na pagkatiwalaan siya nito at iyan ang dahilan kung bakit siya naging tapat sa kanya. Dahil na rin sa hangarin na ito ay inilahad din ng dalaga na siya ay isang prinsesa at hindi alila na lingkod na katulad ng sinabi niya noon. Muli ay nagulat ang lalaki sa impormasyon at bigla niyang naalala na si Sis Belle ay kapatid ni Alice. Hinahayag pa ng prinsesa na may isang tao na nagpaplano na patayin ang kanyang ina at magdudulot ito ng kaguluhan. Hindi niya alam kung sino ito pero alam niyang mayroong isang tao na nagpaplano ng masama at nais nilang idamay ang Nebulous sa isang gyera laban sa Empire. Maaari itong humantong sa lubusang pagkapuksa ng dalawang bansa at nais ni Sis Belle na tulungan siya ni Iska na mapigilan ang gyerang ito at mapanatili ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Hiniling niya sa binata na maging kanyang tagapagtaguyod kasabay nito ay dumating si Alice sa hotel ng kapatid subalit hindi niya ito natagpuan. Sinabi ni Schwartz na pumunta ito sa isang pulong pero dapat ay nakabalik na siya subalit hindi pa ito bumabalik. Sa kabilang dako ay narinig ni Iska ang panukala ng prinsesa at marahan na tinanggihan ito dahil ang gusto niya ay ang tuluyang pagtatapos ng gyerang tumagal na ng higit sa 100 taon. Ang kanyang layunin ay para sa dalawang bansa na umupo at makapag-usap ng mapayapa. Biglang lumitaw ang Masked Lord sa likuran ng babae at inaakusahan ito na isang traidor at nakipagkita sa kalaban. Pinahayag niya na mayroon na siyang recording ng kanilang pag-uusap kaya nagumpisang tumakbo ang babae at inutusan ni Masked Lord ang kanyang mga sundalo na habulin ito subalit tumayo si Iska sa kanilang harapan at handa na harapin silang lahat. Habang tumatakbo si Sis Belle ay biglang lumitaw ang makina na nanghuhuli ng mga witch at pinigilan siya. Lahat ng nanonood ay nagulat sa nakita sa harap nila kung saan ang makina ay may itsura ng ibon na nagdulot ng kilabot sa bawat isa sa kanila. Hindi ito pinapansin ng Masked Lord at patuloy pa rin niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na dakpin ang babae. Si Iska ay lumundag upang labanan sila at natuklasan niya na may kapangyarihan ang kalaban na mag-teleport dahil sa kanyang astral power. Bigla ay dumating si Jin kasama ang buong unit at ipinahayag na may kutob siyang may hindi tama kaya't inutusan niya ang lahat na sundan ang kaibigan. Ang makina ay sinuri ang bawat isa sa kanyang paligid at minarkahan si Ms. Miz bilang isa rin sa mga target niya. Iniutos ng Masked Lord sa kanyang mga sundalo na sugurin ang makina habang si Jin ay kinuha ang atensyon nito at muling inutusan ng Lord ang kanyang mga sundalo na magbato ng apoy. Kinuha ni Iska ang kanyang mga espada at hinabol ang makina bago ito makasakit sa lahat at sinimulan ni Nin ang kanyang atake habang abala si Iska sa robot. Pagkatapos makaipon ng sapat na enerhiya ay binomba niya ng missiles ang makina at iniisip nila na ito'y nasira na, habang sa kabilang panig ay isang harap-harapang laban ang nagaganap sa pagitan ni Masked Lord at ni Jin. Gumamit ang lalaki ng kanyang bilis upang kunin ang kanyang baril at pinutok ito sa dibdib ng Lord pero nailigtas ito dahil sa recording device sa kanyang bulsa. Ibig sabihin noon ay nawala na rin ang ebidensya laban kay Sis Belle at itinulak ng Lord ang mga bariles na may gasolina at inutusan ang kanyang mga kasamahan na sindihan ito. Sa kabila nito ay nahirapan silang maglabas ng apoy dahil sa kapangyarihan ni Ms. Miz na hangin na huminto sa kakayahan ng mga sundalo na gumamit ng apoy. Dito ay naisip ng Masked Lord na umatras dahil hindi pumabor sa kanya ang sitwasyon. Habang sa kabilang dako, nabigla sina Iska, Nin at Sis Belle nang muling lumitaw ang makina at nagbigay ito ng malakas na energy blast patungo sa prinsesa subalit nailigtas siya ni Iska. Ginamit ni Sis Belle ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng usok at makalapit ang lalaki at masaksak ang core ng robot pero biglang nagbago ang anyo nito at naging kamukha ng langgam at kinuha si Sis Belle. Ginawa ni Iska ang lahat upang talunin ang robot at iligtas ang babae habang nagtataka siya kung anong klase ng kapangyarihan ang ginagamit ng makina. Dumating si Alice sa eksena at ipinahayag na ang kalaban ay isang astral spirit at sabay silang umatake dito.
nagsalita ang makina sa wika ng astral at nagpasya ang dalawa na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang kanilang pagsugod. Naglabas sila ng napakalakas na energy blast na siyang pumutol at tuluyang tumalo sa robot at pagkatapos nito ay nalaman ng Imperial Senate ang pagkatalo ng machine at naisipan nilang bantayan si Iska dahil sa kakayahan nito. Nang maalis ang alikabok sa lugar ay lumitaw ang prinsesa na tinanong sina Alice at Iska kung magkakilala sila na tinanggihan ng dalawa, dahil dito ay naging masaya si Sisbel at hiniling sa lalaki na maging kanyang knight. Nadinig ng lalaki ang mga boses ng kanyang mga kaibigan kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas sa magkapatid at sa sumunod na eksena, nagkita si Emperor Yun Meljen at Salinger at mukhang magkakilala sila mula pa noon habang tinawag din ng Reyna si Elatir dahil sa kanyang pag-aalsa laban sa kanyang mga kapatid, nakakabigla na tinanong nito kung nasaan ang tunay na prinsesa dahil lumalabas na may ginawa ang impostor na ito sa kanya. Paano nagkakilala sina Salinger at Emperor? Nasaan ang tunay na Elatir? Ano ang plano ni Masked Lord? Ano ang balak ng Imperial Senate? Ano ang mangyayari kina Alice at Iska? Ito ang mga tanong na magdadala sa climax ng susunod na kabanata ng ating istorya. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.